Narito pa tayo, so hindi na tuloy yung rapture. Katawa lang sa sabitan kung ano-ano sinasabi. Pero yaman tayo ay narito, tayo po ay nagpapatuloy sa pagtalakay po sa aklat po na pinag-aaral natin sa aklat ng Roma na siyang magbibigay sa atin ng lalong maliwanag na mga salita ng Diyos, no? Para sa atin sa araw na ito. Tayo muna yung nalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat. Muli sapagkat narito po ang bawat sa amin. Taglay po ang buhay at lakas na gagamitin para sa paglilingkod sa iyo. Linisin mo ang aming puso at isip. Ito rin sa aming mga pagkakamali pangkukulang. Mas kasalanan na naman ang iyong makita ng hindi karapat. Dapat, Panginoon, kami po ay bigyan mo ng kapatawaran upang maging karapat dapat kami para sa araw nito at sa mga darating pang paglilingkod. Nawa, Panginoon, taglay namin ang knowledge and wisdom na siyang magpapatibay sa amin sa aming buhay sa sarili dito. Patuloy mo kami pagtagumpayin sa lahat ng nangyari sa aming mga buhay at sa ilang po kami nagtitiwala ng lahat ng ito ay mangyari sa pangalan mo, Panginoon Jesus, ang lahat ng sa akin na Amen and Amen. No, naalala ninyo ang ating mga pinag-aaralan. Ang tagal na natin dito sa Romans chapter 1. 2 buwan na po yata tayo dito. Kasi nga po, narito po ang mga basic na katotohanan patungkol sa pananalig. Ano po? Hindi po tayo mag-invento, hindi po tayo magkukwento, hindi po tayo gagawa ng anumang istorya. Yung nandito lamang po ang ating pag-uusapan. Ito nga lang pong mga talatang ito, inaabot na tayo ng matagal na panahon kasi hindi po basta-basta ang pananalig sa ating Panginoong Diyos. Yan. So, tayo po ay nandito ito. Medyo umabati tayo ng konti. Narito na po tayo sa verse 8. Ito po yung ating iniwan ng nakaraan. No? Kasi dito may mahalaga pong sinasabi rito. Ano po ba ang mapapakinabang natin kapag tayo ay nag-aaral ng mabuting balita? No, may pakinabang po kasi yan. Hindi lang sa buhay na ito, pati maging sa mga buhay pandarating. Dapat naman nakaalam kung anong mangyari sa hinaharap. Amen. So yung mabuting balita, hindi lamang po yan pinakikinggan. No? Meron po yan, yan kita niyo nakasulat. Huwag niyan, dali, okay na yan dyan. Nakalagay naman doon, dalawa lang po ang misyon. Kaya ang gano'n ng balita, kundi akayin sa pananampalataya. Ayun, and number 2, akayin din tayo sa pagsunod. Ganun lang naman po yun. Amen? O sige, ano muna. Naganahan mo si... So, akayin sa pananampalataya at siyempre, yung pananampalataya dapat matuto ka sumunod. Dali ba, susundin mo. Wala naman po sinusunod sa pananampalataya. Siyempre, ang ibig ng patungkulan po nito ay kung ano po yung kalooban ng Panginoong Diyos. Yan po ang susundin natin. Amen. Yan. Buti naman. Nasa ito. Yan. Ayan na, napakaliwanag. Ganun lang po yan. Akayin sa pananampalataya. Ngayon, pag nakakain na sa pananampalataya at naririyan ka ng mga kapatid, nakakadama ka rin ng pagbabago, siyempre, no? Kasi maninibago ka na, ano na iisipin mo. Amen. Tapos, magbabago rin ang iyong prioridad. Sino na ngayon ang uunahin? Ganun po yun. Now, sa mga pagbabago niyan, hindi po yan madali. Kaya nga po nagkakaroon ng mga backslider kasi akala nila pag sila nasa Panginoon na madali lang. Kayang-kaya nila yun. Dito, may sinabi dito si Paul na maaaring makatulong sa atin. Kapag naakay ka na ba sa pananampalataya, okay na ba? Diba? Katulad itong number 2, paano mo malalaman kung ano ang mga bagay na susundin mo? Doon nagkakaroon ng problema. So, this is not an easy procedure o easy task. Hindi po yan. Kinakailangan po nito ng mahabang panahon. Amen. Kung paano tayo pinag-aaral, magsisimula ka sa kinder, hanggang college, ganun po ang proseso. Lalo mo sa Pilipinas na mag-aaral, kaya mo din sa Philippines. Napakatagal ng pag-aaral dito, hindi. Bago ka sabihin may pinag-aralan, minsan ka, natapos
masteral ka, wala ko rin masyadong maintindihan. Sabihin naman siya, kailangan mo ng experience. So, mahabang proseso yan. At ang sabi nga mga kapatid, biblical context, ano po mga kapatid? Palagay nyo, anong edad ka matututo? Yung edad talaga na matututo ka. Sabi nga sa Japan, napalpalot na sa niya. Sa Japan, pag elementary, grade 1 to 3 o grade 1 to 4, hindi sila tinuturuan ng subject. Bakit kaya? Pinaliwanag. Kasi, yung ganung edad, wala ko naiintindihan yun eh. Ang tinuturo sa kanila, o training, yung basic, pagsunod, paglalaro, paglilinis, paano dapat matulog. Kaya para sa kanila, yung upuan nilang ganyan, na natutupi, yung pwede siyang gawing tulugan, pagpira eskwelahan to, pag natutulog yung mga estudyante. Siyempre, tinuturuan yung bata na pahalaga ng kanilang kalusugan, pagpagod na tulog. So, kaya lahat sila sabay siya natulog. Sabi nga doon doon pati, sabi niya, pag ganong edad, walang janitor. Oo nga, napuna ko yan wala pong janitor. Yung estudyante po mismo ang naglilinis. Ano nililinis nila? Palinisin nila yung kwarto nila, linisin nila yung CR nila, sila naglilinis. Wala pong makikita. So that's very, very good. Amen? Sa Pilipinas, di pwede sa amin. Pwede lang, mga boss. We are trained to be bosses, di ba? Yun ang training sa atin. Tapos, pagdating na ng grade 5 pataas, na medyo maano na yung kanila, anong edad yun? 10 11 na. Siyempre, mapapasok na nga doon, yung medyo may naiintindihan na yun. Amen. Yung naiintindihan na. Tapos, tatakbo pa rin. Pero sabi nga ng philosopher, the best time na mag-aral ka talaga is at the age of 25 to 30. Paano po ako mag-aaral yan, Pastor? May asawa na ako niya. Di ba ganyan yung pag-aasawa? Ano ang 25 sa Philippines? Sa atin? Legal age yun no? Legal age yun. So, pag nag-25 ka, wala nang, pwede ka nang umano sa ano ng pamilya mo. Di ba? Di ba? Pag-boto naman, 18. Wala ka pa masyado ron. Di ba? Pero sabi 25 to 30, kasi yung time na yan, medyo ma-stable na yung pag-iisip. Alam ba ninyo sa kaugaliang Hudyo, ang time ng pagpasok sa ministry is 30 years old. Kaya ang Panginoon Kristo, hindi nyo siya makikitaan, kunti lang meron din, pero kunti lang, yung childhood age niya, wala. Ang sinabi lang doon, nung siya ay 30 years old na, nagsimula na siyang pumasok sa ministry. Kasi ganun po ang patakaran. Kasi yung edad na yan, mga kapatid, medyo ready na yung isip mo, handa na yung katawan mo. Amen. Pero may sinasabi tayo, life begins at 40. Pag nag-40 ka, nag-iiba na, nagmamature ka na. Nagsisimula pa lang, ha? Nagsisimula pa lang. 40, yan yung talagang nagsisimula ka ng mag-isip ng iyo. You see, the problem with institutions or educational institutions, eskwelahan, ang itinuturo dyan, karamihan dyan nasa libro. Makawas ka, di ba? Yung mga nasa ano. Kaya nga po tayo may textbooks. Na okay po yung textbooks kasi yung po ay edited, napatunayan na yung iba ron. No? Kaya, basic yun ang pag-aaralan mo. Amen po mga kapatid. Pero yun po ay inputs lang para mag-isip ka. Darating ang time na ikaw, mag-iisip ka na ng sarili mo. Mangangatwiran ka na ng sarili mo. Amen? Ganun yun Kaya nga sabi niya, di ba namin nagagamit ang mga pag-aral sa school? Mali po yun. Ang school, ang tawag po na sa kanila, basic education. Hinihahanda ka para pagdating na ikaw na mismo ang harap sa sitwasyon, sa pagkakataon, sa buhay, sa trabaho, meron kang referral, meron kang
pagbabasihan. Ito pinag-aralan namin, tingnan ko kung may apply ko. Ay, hindi. O ito namang isa, hanggang sa makuha mo. Ganun po ang ano ng education. Amen. Ang ano lang ako dito sa Philippines, talagang basic sa atin ang English. Ano? Meron talaga, kasi nga, under tayo sa colonial time ng mga Amerikano. Kaya, pili tayo mag-aral ng English. Kung masakla, 80 years old ka lang, hindi ko marunong mag-English. Hirap na hirap. Marami. Hindi siya nga nanood ako ng Facebook, sabi, pa mag-apply ka ng trabaho, ang haba na listahan ng qualification ng Pilipino, ang haba. Tapos ang sweldo mo, ano ba basic ngayon? Magkano yun? 429 yata, o 529 yung basic. Sa ibang basa pa nag-apply ka, isa lang ang qualification. Sabi ng haba, sabi ko, bakit ganun? So may pagkakaiba-iba pala. Anong ibig ko sabihin? Tinanong ko kayo, sa mga pag-aaral, kailan ka nagkakaroon ng wisdom? Napunta na ako na hanggang 40. Simula. Life begins at 40, ito ka lang. Well, almost lahat ng mga scholar nagsasabi, you gain wisdom at the age of 70. Kung 62 lang po, malayo po pala. Nag-iiba na yung ano mo, kasi siyempre lahat ng napag-aralan mo, lahat ng pumasok sa isip mo, dun mo palang napapagsama-sama, nag-i-edit na ayos. Amen. At kasi pag nag-edad ka ng 70, ang katawan natin, hindi na yun ang priority mo. Wala na eh. Mahina ka na sa sex, mahina ka na sa kain, wala na, retired ka na sa trabaho, yun yung task. So, nakoconcentrate na lang yung isip ko. Nandun ka na mga kapatid. Kaya nga tawag sa mga may edad na 70 elders. Elders ang tawag natin yan. Amen. Sa atin, ang elder nagsisimula sa 60 sa Pilipinas. Tapos hindi ka pa mabigyan ng ayuda, hindi pa mga kapatid, mag-aantay ka pa. So, ganun yan mga kapatid. Now, doon between the time na hanggat hindi ka nakakarating ng 70, ang tawag natin doon, pag-akay pa lang sa pananampalataya. Tapos, itong pangalawa, training pa lang ng pagsunod. Actually, sa pagsunod naman, may nasusunod ka, may hindi. May half-half, may one-fourth, ganun po ang nangyari. So, dito sa dalawang ito, makinakailangan mo mga kapatid ng solusyon. At tingnan natin, ang sasabihin ni Paul, kaya niya sinabi ang mga ito. Dito po tayo sa aklat ng Romans chapter 1 pa rin. Tagal natin dito. Sabi niya dito. Okay. Basahin ko na rin ang verse 8. Sabi rito, lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Wow, napagaling. Lagi ko kayong itinadalangin at ito'y alam ng Diyos na pinagliliruturan ko ng buong puso sa aking pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak. Lagi kong hinihiling na loobin niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Bakit kaya? Ito pong nananabik akong makita kayo upang, one, bahaginan ng kaloob na espiritual. That's one. Yan, makapamahagi sa inyo ng kaloob ukol sa espiritu. And number two, sa ikatitibay ninyo. Amen. Ha? Ang ibig ko sabihin, verse 12, upang magkatulungan tayo, yun, sa ikatatatag ng bawat isa sa pamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Tingin kayo sa akin, mga kapatid. Ang lugar na ito ay hindi simbahan. No? Hindi po ito simbahan. This is a fellowship place. Tama rin yung isang pag nandito tayo, pwede ka sumamba. Pero it is more of a fellowship place. Kasi ang pagsamba, araw-araw po yan. Oras-oras po yan. Hindi tuwing linggo kayo. Kasi nahirapi tayo na, kailan ay magsisimba tuwing linggo? Hindi po. Ang pagsisimba o pananamba sa Diyos, araw-araw po yan. Pagmulat ng mata mo. Kaya anong oras yun?
alas 6 ng umaga, anong unang-unang mong dapat gagawin? Sambahin mo ang Panginoon at pasalamatan. Tsaka ka na magkape. Amen. Yan ang unang-unang gagawin. Pagdilat mo, pasalamat kasi buhay ka pa. Kasi yung iba, hindi na nagigising. Lord, maraming salamat sa araw nito. Buhayan mo ko, ganito, ganyan, sila na pinupuri kita. Yun yung unang-unang sasabihin, amen, bago ka gumawa ng anumang pagsabat, dire-diretso na yun. Buong maghapon, pagsamba sa Panginoong Diyos yun. Amen. Abe, ang tunay na pagsamba sa pamamagitan ng buhay natin. Yan ang tunay na pagsamba. Okay. So, kinakailangan din, once a week, o kung di ma-miss, maganda rin pag 3 times a week, meron kang ka-fellowship, meron kang kasama. Kasi tandaan natin, walang nabubuhay na taong mag-isa. Diba? Nobody, ano natin sa English? No man is an island. Hindi po talaga pwede yun. Ang tao, nilikha ng Diyos, may kapartner. Parang si Adan. Nung siya nilikha ng Panginoong Diyos, alam mo ng Panginoong Diyos, hindi pwede mag-isa si Adan. So nilikha niya ng kapartner, nung nakita niya yung kanyang kabiyak, naging matatag sila. Tayong lahat ay nabibilang na ngayon, pag ikaw ay naakay sa katawan ng Panginoon. Ayan, yun yung calling. Pagtawag na yan, ito talagang ibig sabihin nito, papapasukin ka sa church. Ano ba ang church? Ito, tawag natin dyan, ito, katawan po yan. Hindi ka ang ulo. Ang ulo, ang Panginoon. So, katawan dito, katulad dito mga kapatid. So, ang bawat katawan, kinakailangan, ito, kasi hindi naman ginagawa ito ng karamihan eh. Anong ginagawa natin sa katawan? Sabi ko, pagising mo, katawan ba ang kumikilos? Hindi po. Isip, spirito na yung pag-usap. Pag tayo mo, anong gagawin mo? Hindi naman ginagawa. Sabi, physically dapat daw mag-unat ka. Amante, unat-unat pa kayo, ante. Bago ka talaga lumakad, mag-unat ka muna. Dahil pag hindi, yun ang dahilan kung bakit yung pag tayo bagsak agad. Nahihilo. Kasi hindi pa makakit yung dugo, tumitira na kagad. Pinakailangan, pagganahin mo yung buong katawan. Kaya pagbangon mo, pray ka, tapos upo ka lang muna, pinggang malalim, unat-unat, tumayo, huwag ka munang lalakad kasi may possibility na hindi pa yung oxygen sa utak mo, babagsak ka. Lalo na pag katulad namin mga unders, mga matatanda na, di ba bata, malakas-lakas yan. May mga kapatid, yan ang ginagawa dyan. Yun ang katawan. Kailangan pagganahin mo ang bawat bahagi. Amen. Ganun din sa pananampalataya. Okay, balik pananampalataya ka sa Panginoon Diyos, pero kung ikaw, sabi nga ni Paul, baka ikaw kamay, kanan ka, ay nasa inyong kaliwa, nasa inyong paa. Amen. Kailangan, at least once a week, magkikita-kita po tayo. We call this fellowship. Para ano lang ang sabi ni Paul? 1, be comforted. Okay. Number 2, mutual faith. Magkaintindihan tayo. Uy, ito naisip ko, ganito di ba naisip mo? Dapat may mga ganun, may fellowship yan. Church, Sunday church is more on fellowship talaga dapat. Kaya nagkakantaan tayo. Bakit natin sinisimulan ng kantaan? Parang nasa ganon, maalis muna yung mga iniisip natin problema sa buhay. Palitan ng something joyful. Kaya tayo nag-joyful. Yeah. Tapos, unti-unti, nagmemelo, kasi yung spirit mo, nagmemelo na naghahanda rin yan. Amen. Tapos ito, kaya ang approach ko sa preaching mga kapatid, pangkalahatan. Amen. Hindi nyo ko marinig, halimbawa, matagal na kayo dito, hindi nyo ko marinig mag-evangelize. Kasi ang evangelize, pagbago lang yun. Amen. Wala namang bago dito. So, kinakailangan mag-adjust, kinakailangan, sabi nga ni Paul, to comfort all. Sabi rito, gamitin natin yung Tagalog, yung pagkakatagalog, upang bahaginan kayo, mutual faith,
ng kaloob na espiritual sa ikatitibay ninyo. Kailangan mo ng kapatiran para ka tumatag. Amen. Excuse me po, matanong ko nga pala, sino ba sa inyo nag-exercise? Maya ka nag-exercise dito eh. Kailangan po yan. Pag hindi ka nag-exercise, magkakasakit ka. So ang kapatiran, pag hindi dumadalo, nagkakasakit spiritual po yan. Mararamdaman mo yun parang may kulang. Wala tayong magawa, hindi dumalo sa iyo yung dugo. Kaya ka nag-exercise, pinadadali mo yung dugo, pinagagana mo yung muscle mo sa physical. Pero din po sa spiritual. Pag hindi ka nadaluyan ng espiritu, sa pamagitan siyempre, sino nagpapadaloy? Si Pastor pa? Hindi po. Ang nagpapadaloy po dyan, yung mutual natin pag-aaral ng kanyang mga salita. We are making sure na yung pumasok sa kanya, pumasok doon, pumasok yan. Amen. Tsaka ba naman nakakita ng dugong palabas, wala naman. Pag may palabas ang dugo, ang tawag natin, sugat, may problema, may infection, yun ang ibig. So, we want to make sure na ganito mga kapatid. So, pag hindi nakakadala mga kapatid, you tend to become weak mga kapatid. At pag mahina ka, mahirapan ka na sumunod. Totoo yan mga kapatid. This is an analysis na, siyempre, matagal na rin tayo sa pananampalataya. Ganun pala nangyari? Opo. Kailangan may consistency yan. Pag nag-exercise po ang sino man, hindi ka pwedeng umpisa lang. At yun na nga nangyari, magaling lang sa umpisa, hindi. Whether it is physical or spiritual. Sabi nga ni Paul, ang physical exercise, nabasa niya sa Timothy, benefits, magandang benepisyo, pero mas doble ang benepisyo ng spiritual exercise. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So yan ha, mapapaalala ko sa atin yan. Yan. Tuloy natin verse 13. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo na ilang ulit na akong bumaya, napagpunti ang ngunit hindi ako matuloy-tuloy. Ganun. Ibig kong makahikayat din dyan ng sasampalataya kay Kristo tulad ng ginawa ko sa ibang mga hintil. Verse 14, may pananagutan akong mangaral, ang nagsalita po ay si Paul, hindi po tayo ito ha. May pananagutan akong mangaral sa Griego at mga barbaro, sa marunong at mga mambang. Yan ang dahilan kung bakit nais kong ipangaral din diyan sa Roma ang mabuting balita. Okay, si Paul sabi niya may pananagutan siya. Pero kung gusto mong kunin ang pananagutan yan, wala akong problema. Amen. Maganda po yan. Pero pag hindi nyo kaya, huwag kayong titigil. Mag-train muna bago po natin tulan nyo pananagutan. Responsibility po yan. Medyo iba po yan. You need training. Now, verse 16. Ito, mabigat. Ito ang mga bagay na dapat mong tandaan. Sabi ni Paul, hindi ko ikinahihiya. Mabigat yan. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. So alam natin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ano mabuting balita tungkol kay Kristo? Ano pag-aralan natin nung karama? Wala na rito. Ano? Dalawang bagay po. Siya ay galing sa lahi ni David, sa pisikal, at siya po ay galing sa Diyos kung magitan ng mga bagay na spiritual. Yun ano ang trabaho niya? Bakit siya nandito? Para nandito din naman po. Sa pamagitan, akayin sa panampalataya at pagsunod sa Kanya. Ito na po. Amen? Bago ka maakay, siyempre magsisisi ka, tatalikuran mo yung, ganun po ang proseso ng pag-akay na hindi pa natin natatalakay. Tapos, pag nandyan na po yan, training po ang tawag dito. Amen? Teaching and training, magkaiba po yun. Training means ulit yung hanggang masanay ka. Teaching means pagpipig ng mga dapat mong malaman para maituloy mo yung training mo. Amen? Kahit saan po ina-apply ka, military, sa trabaho. Di ba pag pumasok kayo sa trabaho, anong ginagawa? Nagtatrabaho ka ba kagad? Hindi po. Ha? Ay, hindi pa muna. Pangalawa yung training, anong gagawin? O-orient
orientation po ang tawag doon. Paliliwanag sa iyo kung ano yung pinasok mo. Janitor ang pinasok mo, baka mamaya gusto mo nakataas ang paa mo doon sa ano. Hindi janitor yun. Kaya po yan, may tinatawag na orientation. Paliliwanag sa iyo kung anong trabaho, anong gagawin mo. Amen. Pag naintindihan mo na, sisimula ka na ng training. Lahat naman ng trabaho nagsisimula sa training. Kahit janitor yan, kaya ititrain ka muna. Alin ba dyan ang iyong lilinisin, paano maglinis, kung kailangan mag-training yun ulit-ulit. Ang tawag natin dyan, ano ba tawag dyan? Sa labor, ito yung tinatawag na, tagal ko nang hindi nagtatrabaho. Ang tawag ka sa taas ka, mistake, bago kang pasok, ang tawag sa'yo? Ha? Oo, ayun. Probation. Probation, hindi provision. Probation. Yun yung pinag-aaralan ka pa kung matutuloy ka o hindi. May time yun eh. Minsan 3 months to 6 months, gano'n. Pag magaling ka, 2 to 3 months, okay ka na. Magaling ka na sa training. Pero kung matagal ka, 1 taon, 2 taon ka din eh, hindi ka pa maano yan. Yan, probation period na tinatawag. Kahit saan kayo pumunta, kahit sa military, gano'n din. Diba? Ano ka muna? I-orient ka. Ang problema na sa military, kahit may utak ka, pag hindi naman kaya ng katawan mo, hindi ka rin papasa. Pagkapangin ka ba naman sa putik eh, mga gano'n. Pag hindi mo kaya, hindi ka mapinipilit eh. Amen ba mga kapatid? Ha? Yung palubugin ka sa swimming pool ng ilang minuto, 20 minutes, kaya mo ba yun? Ay, pag hindi mo kaya, hindi ka pwedeng Navy SEAL. Tsaka na lang, mag-traffic ka na lang dyan. Hindi ka nulubog sa tubig. Sa baha, pwede. Ganon po yan mga kapatid. Sabi nga, may nagtanong sa akin, bakit ba siya naging pastor? Sabi ko, ewan ko. Bukod sa hindi pa yung tinuruan, hindi pa yan na-train. Paano siya naging pastor? Madali sabihin, pastor ka. Pero pag hindi ka dadaan sa proseso, mga kapatid, wala pong mangyayari. Amen? Ayan ha? So pag-akay, pagsunod, sabi rito mga kapatid, ngayon, ito ngayon ang problema. Sabi ni Paul, hindi ko ikinaiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Bakit niya sinabi yun mga kapatid? Una mga kapatid, titiyakin ko sa inyo, may alam si Paul. One of the brightest scholar yan nung time niya. Amen. Kailan siya, istrikto siya sa batas ni Moses. Kasi Pariseo yan eh. Teka nga muna, naiintindihan niyo po yung salitang training. Yung pagtuturo, pag-akay, walang problema yan kasi lahat tayo nag-elementary, okay, nag-school, meron bang po nakaka-college, no? Karamihan naman po. Okay, may tumaas pa. Okay lang. Tawag natin dyan ay, ano yan? Ano tawag dyan, sir? Training. Ano tawag dyan? Training. Procedure. Ha? Training na ba yun? Di pa. Binibigyan ka pa ng grade eh. Tawag yan. Kung baga sa subject, Assessment. anong tawag yun? Di ba dalawa yun? Tagal mo lang wala sa ano. Prelim. May major, may minor, di ba? May minor subjects, may major. Pag major subjects kayo yung training mo. Yung minor subjects, sabihin nyo, pwede ba tinuturuan pa ng ganito, gano'n? Di kasama po talaga yun. Kasi may encounter mo yan doon sa practical side, tsaka sa NISA, tawag doon sir, yung mga lessons, ayun, academics. Yan, tama eh. Yun yung technical term. Bibigyan ka muna na academics. Yan, tuturuan ka ganito. Tuturuan ka ganyan. Wala pa yung training doon. Amen. Kami, 4 years, yung first 2 years namin, ewan ko sa gano'n, puro academics yun. Pagdating ng 3rd year, 4th year, ang tawag doon? Practicum na. Ipadadala ka doon. Tatanong mo ngayon sa mga gamito ng English, ang math, ang ganito. Pero mapupuno mo, meron pong mga gamit talaga yan sa tutulad. Yun ang sinasabi ko, palaging ganun.
promise. Yung napakagagaling sa academics, ay pagdating sa training, sa practical, eh, wala. Wala, mahina pala. Yun ang mga akala mo mga klase yung wala ng mga buhay-buhay doon, di nagsasalita. Pagdating naman doon sa, sa training, aba, napakahusay naman pala. So, mahirap mag-age, amen pa mga. Ito sinasabi ko. Si Paul, hindi siya nagsasalita. Mga lang mga kapatid. Si Paul, isa siya sa pinakamatinding tagasunod ng batas ni Moses. Hindi lang siya may alam, kumikilos pa mga kapatid. Taga-aresto nga yan mga kapatid. At siya ang binigyan ng